Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Hello mga ka-OP! Welcome to episode 12. Okay. So in today's episode, we have a very special guest from Dubai, all the way from Dubai, who's visiting us here in Germany for the Christmas. Yun. And New Year. Yeah, and New Year. A high school friend high school friend. And her name is Jamie. Yeah. Hello. Hi. Thanks for spending Christmas and New Year's with us. Kasi madalang kami walang bisita. No, thanks for hosting me, my friend. Okay. So, introduce si Jamie. Okay, actually si Jamie, ang friend ko talaga, yung best friend ko is yung kapatid niya. Younger Pero sister kilala ko ko na siya since high school. So, basically, ako parang feeling ko nakita ko ng how we grew up and yung buong family niya, and we were very I was very close with their family, especially with si Titong Machika and all. So yun yung story namin. Si ano ka ba? Mas Older ako. So ka. yung younger sister ko yung best friend niya. Si Jimmy. Pero 1 year lang yung age gap namin ni Jim. So it's not parang fun. almost na. Sisters na rin. Kasi lahat naman ng friends niya, friends ko rin. So lagi sila sa bahay. So madali kami nag-drive. Kasi lahat kikay, madaldal, and then fun. So pare-pareho lang din ng wavelength. Makukulit lahat. So yeah, madali lang siya. So maybe you want to talk about your journey going to Dubai. Pero based siya sa Dubai. Yeah, she is based from Dubai. And so she would talk about how her journey was from the Philippines. So, yung background mo sa Philippines? So, I graduated HRM. So, initially, gusto ko talaga yung any job that would allow me to travel, to work abroad. Ayoko talaga mag-work sa Pinas. I wanted a multicultural environment. Basta ganun yung gusto kong environment. Hindi lang yung mostly Filipinos. Kasi I think I would learn a lot pag ibang lahi yung kasama ko. So sabi ko, ano yung work na pwede kong gawin pag mag-travel ako, ganyan. So I took HRM. Tapos sabi ko, hindi naman ako pwedeng maging FA kasi maliit ako. So sabi ko, slash na kaagad yun. So wala, parang realistically sa Pinas, di ba, may height requirement, may weight, may ganyan. So sabi ko, pwede akong mag-cruise. So, ngayon, initially, sabi ko, but pwede ko i-try mag-cruise pero nung right after graduation, so nag-work din ako sa Pinas for, as an assistant, management trainee to start. Pag graduate ka na HRM, starting point mo, management trainee sa isang, restaurant. Tapos, pero while I was in the restaurant, nag-apply na rin ako for cruise. Work abroad. Di pa muna cruise, parang work abroad. Ganyan. May friend ako na sinabi sa akin, why don't you apply here? It's a training job for US. There's a chain of hotel looking for trainees sa Philippines going to US. So lahat yon they're looking for front of the house, back of the house, kitchen, yung mga housekeeper, basta lahat kinukuha nila. And they'll give you 18 months to be in the US. So J1 visa yung bibigay nila sa'yo. And then after that, you have to go back to the Philippines kasi training visa siya. So you have to go back after 18 months and then kailangan i-share mo syempre sa Philippines kung ano yung natutunan mo kasi as a training visa siya. Though paid siya kasi consider as working ka pero yung visa mo as training visa. So yung payment mo is this like according to the standard doon or parang sa standard doon. So ang galing. Niya, parang wow. Hindi ko matanda kung magkano. Basta per hour yung bayad is 40 hours a week kayo mag-work and then kung may lakas ka pa after nun, pwede kang mag-extra like for may catering or may kailangan nila ng assistant somewhere. So pwede ka pang mag-work or pwede kang pumasyal, whatever, you can do whatever you want. Basta 40 hours, yun yung job nyo per week. So I applied for front of the house, sa restaurant, as a waitress, yun yung in-applyan kong job. And then
you'll go into series of screening. So parang 5-day screening yon. And then after nun, pag napili nila kayo, i-assign ka nila sa kung saan part sa US. And then, yun. Pero pag, ano ba to? Yung, kahit anong HRM, ganun talaga? Or lang to, exclusive lang to dun sa school niyo namin? No, ano siya, kahit di ka HRM, basta may hospitality background ka. Kasi ako fresh grad ako noon. So, tas yung mga kasama ko, nag-work na sila sa hotel, sa mga top hotel sa Pinas. So, medyo intimidating. Pero, yeah, lahat naman may chance. Parang, I think, depende sa personality. They don't have any criteria, actually. So, wala. Just be yourself. Yun lang lagi nilang sinasabi. Be yourself. Tuwing may interview. Basta, very easy para lang. ba siyang like program ba siya ng Department of Tourism? No, hindi. Program talaga siya ng chain. They like, kasi yung F&B director that time is a Filipino. So, he wanted to help Filipinos. Kaya, kumukuha siya ng mga trainees from the Philippines. Meron pa kayang ganun? I don't know. Kasi, yun nga, hindi ako, I was not lucky enough to be able to go. So, I was part of the training sana, but then, nung time na pupunta na kami sa US Embassy for visa, hindi na kami pinalis kasi yung previous batch before us, nag-TNT na sila. So, mga Pinoy. Yung buong batch mo bali ang pinalas? Hindi na kami nakaalis kasi, yun nga, may mga bumalik naman, syempre, pero majority, hindi na bumalik. So, yung image nung Philippines, sa US Embassy, parang nagalit na sila. TNT. Sabi nila, they will not take any trainees from the Philippines. Kasi actually, program, pwede ka naman kumuha any part of the world. Kaso yung F&B, gusto niya from the Philippines. Kasi alam niya na hardworking talaga Filipinos. And he wanted to give chance to the Philippines na magkaroon ng experience in the US. Kasi yun nga, pwede ka naman bumalik like after 18 months, uwi ka, and then I think kailangan 2 years ka nasa Pinas. And then pwede ka naman bumalik. But syempre, I think inisip nila, ando na kami. Might as well. Pero yun nga yung impact, hindi maganda. Kasi, paano naman kami, gusto rin namin maka-experience ng ganong, exposure. Yeah. So, devastating talaga siya. Kasi, parang, ito na yung American dream. Andiyan na ako, abot kamay ko na, ano na lang. Parang, formality na lang yun sa US visa kasi may supporting papers na kami and all from the hotel in the US. So, bali, kasi yung, gusto ko na malaman yung na-curious ako kasi, yung sa'yo is direct to the hotel, yung application mo. Kasi yung sa experience ko is sa agency. So, maybe you can give us like the process. So, paano ka nag-apply doon? How did you know about the opening? Ano yung mga requirements? And, ayun, saan mo nakita siya? Through Google ba? Or no, it's just advertisement. Word of mouth, actually. May friend ako na siya yung parang previous batch. Tapos, nag-send siya sa akin ng email, sabi niya, if you want to apply, bigay ko sa yung email address nung, yun nga yung parang head, yung nagre-recruit ng para sa program. So, I just took my chance. I emailed, nag-reply, and then they said, yun nga, punta dun sa venue, sa hotel. So, it's just the entire ballroom, punong-puno ng mga applicants. I'm like, oh my God, wala akong chance dito. Kasi parang 1,000 applicants yata kami. Alam mo naman sa Philippines, di ba? Konting puntahan lahat. And walang criteria. Sabi lang nila, just be yourself. Yun. So yun, papuntahin ka lang doon. And then, if you pass the first day screening, you'll go on the second day. If you pass the second day, third day. Hanggang sa umabot kami ng day 5, andun pa rin ako. Ano pinadala sa inyo ng mga paper or documents? After nun, basta may letter lang from the hotel abroad. Yun lang. Tapos, from your side, wala bang may fill up form lang. Tapos yung mga yung school requirements, usual, kasi fresh grad lang ako noon So, wala pa rin naman akong experience. Oo. NBA clearance. Oo, yung mga ganun, the usual clearance, police, ganyan. Tsaka mga birth certificate, ganun. Ganun lang. Wala. Pero, gusto ko lang, kasi meron kasi sabi kanina, back of the house. Front. Ano ba ibig sabihin nun? So, pag sa hotel, back of the house, yung mga kitchen. So, kitchen staff, kitchen crew, pati yung mga kitchen artists, like yung mga nag-ice carve, yung mga ganon, lahat yon kumukuha sila nun from the Philippines. So, pag sinabing front of the house, ikaw yung maharap sa guest. Okay. It's either a wait staff, front office, ganyan.
Reservations. And reservations sa back din yun kasi hindi naman sila directly. Dalawa lang yun. Lagi yung front and back. Feeling ko parang guest relations office. Guest relations part ng front office yun. So, front office. At saka yung, ano ba yung tawag dun sa magpa-park? Concierge yun. Mga yun. Kasi nag-ano rin ako sa hotel. Pero anyway, it's your story. Nung, ibig sabihin, nung batch mo minalas, yung batch prior, kasi yung friend ko na pero ibig sabihin, how long yung program, ibig sabihin may mga batches before pa? Oo, hindi ko na alam kung pang ilang batch ako, pero marami na siya eh. So matagal na yung program na yan na minalas ka lang yung batch nyo talaga na yun. Yung batch na tama na ang TNT. Enough na. Siguro yun nga, maraming hindi. Alam ko ano kasi yan eh. Hindi naman sikreto na may mga nag-TNT talaga. I mean, siguro that time. Hindi lang pati sa US. Hindi lang sa US. Ang dad ko nung nasa... Pero hindi siya sa US. Nagpunta siya sa Guantanamo, yung US base sa Cuba. Transit sila ng Florida din. Yung common talaga sa mga Pilipino, pag nasa andon, bigla sila mag-TNT. Tapos hindi na rin natuloy yung after ng mga nag-TNT. I wonder, gusto ko sana, siguro someday, no, para makaano tayo na, from the perspective of yung nag-TNT. Ano kaya yung ano? Siguro maghahanap tayo. Calling yung mga nag-TNT message nila para DM lang. Ibig sabihin, pag lumabas sila, mabubuking sila na TNT sila. Baka nagka-amnesty na sila noon. Kasi kung matagal na yun. Yeah. Yung mga ex-TNTs dyan. Success stories. Paano ba? The question is, from so, nag-graduate ka and then you try that, nag-work ka sa Pilipinas. So, paano na yung journey mo from the Philippines to the UAE? So, paano start? Yun nga, I failed dun sa first attempt ko na umalis ng Philippines. So, second, nag-try naman ako mag-apply sa cruise ship. So, as in, nakompleto ko na lahat ng requirements and all, pasado na ganyan. Ganun din, paalis na rin dapat, hindi rin ako natuloy for some reason, beyond my control. So, hindi rin ako nakaalis. So, sabi ko parang, ano bang gagawin ko? Sobrang, talaga ako noon kasi, parang feeling ko tumatakbo na yung oras, I'm getting older, baka hindi na ako lalo makaalis. Tapos yun, sinabi sa akin ng brother ko na, try mo munang magbakasyon dito sa UAE. He was in Abu Dhabi that time. And sabi ko, ano gagawin ko dyan? Sabi niya, wala, magbakasyon ka lang, have a look. Maraming hotels dito. Kung ayaw mo, di uwi ka ulit ng Pinas. Tapos, ayun lang, para lang medyo mahimasmasan kasi nga, sobrang nalulungkot ako dati. Tapos sabi ko, kung mag-work ako dyan, di ba puro lalaki dyan? Kasi idea ko ng UAE, puro construction, so puro men lang yung nag-work, wala masyadong mga Filipino, wala masyadong mga female staff, ganyan. Sabi hindi, maraming hotels, marami ding upcoming hotels, so basta try mo lang, have a look. So, nagpunta ako, hindi pa ako nag-resign nun eh. Hindi, nag-resign pala ako, but I didn't tell anyone na punta ako ng Dubai kasi what if it didn't work na naman, so ayun naman, so wala na akong sinabihan. Tapos nagbakasyon lang ako, and then lucky enough, after maybe 2 weeks, I got a job sa international chain na hotel. Tapos yun, so sabi ko, sige, try ko lang. Kasi medyo hindi ko pa ganun kagusto yung environment. Yung culture, parang naninibago ako. Though, nandun naman yung brother ko. So, may family din, which made it easier to adjust. Tapos yun, eventually din, nung nag-grow na yung mga friends mo, tapos ko na siya. Initially, sabi ko talaga 2 years lang kasi ang contract naman before every 2 years lang eh. Sabi ko 2 years lang, tapos uwi na ako. Ganyan, or jump to other country. Like, yun. Pero you fell in love with UAE. With UAE, oo. Kasi yun nga, yung convenience and yung safety talaga, yun talaga yung pinaka gustong-gusto ko doon. Tsaka yung everything is so easy, accessible sa lahat. Question ako. Yung sa Philippines, nung bago ka pumunta sinabi mo may nag-try ka mag-cruise ship. Anong tawag dun sa test na ginagawa ng mga SONA ba yun? Ay, SONA. Solas? Solas! Oh, yung
So, lahat, yung ano ka, mag-jump ka sa, yung parang sa pool, tatalon kayo. Oo, lahat. Bago ka makakuha ng seafarer's passport. So, yun, kailangan mo yun. Tsaka yung may mga firefighting pag. So, yeah, kailangan siya. Yung ginawa mo. Oo, tapos natapos mo na, nakapasa ka na. Tapos na. Laging ganun na, parang last stage na lang. Laging, yun, hindi na naman natuloy. Kasi siguro fate na pang-UA siya. At saka imagine mo fate talaga kasi compared dun sa mga previous endeavors mo, parang nakakaano siya, parang you went through a lot of obstacles. Ito, in 2 weeks, very very easy. Yeah, for us, like exit. Yung iba yung mga nag-exit pa. Tapos yung visa ko, 3 months visa, yung tourist visa before. So, yeah. Kasi try lang ako. Before, pupunta ka lang sa, magpapasa ka lang ng CV mo, di ba? Hindi pa yung LinkedIn, wala pang ganyan. Oo, yan. Wala. Ano ka ba? In person, mag-aano. As in talagang, walk-in ka. Sabi nila, hanggat walang paltos yung paa mo, hindi ka makakuha ng sabi, pag nararamdaman mo na masakit na yung may paltos-paltos ka na, doon malapit na yan, makakuha ka na ng work. So, yeah, within 2 weeks, siguro may 2 offers na ako kaagad. Galing, pero pinili ko yung Siyempre, yung parang dinaan sa beauty rin. Hindi naman. So, nung walang, naalala ko nung kasi parang ibibigay mo sa kilala mo. Hindi, wala. May mga pinasahan din ako, pero yun nga, ang gusto ko kasi, yung sa course ko din, hindi ko naman alam na uso pala sa UAE yung, ibahin mo yung CV mo just to fit in dun sa position. Di ba parang ganun before? So ako parang, hindi, HRM ako, so I won't go to other field. Pero may mga iba din na yung like kakilala na sa ibang field sila napunta. Pinanindigan ko talaga yung course ko that time. At ibig sabihin, kasi naalala ko nung sa story natin, yung walk-in tayo. Ako, inabot ako ng 1 buwan. Ikaw hindi ka nag-walk-in, pero ako kasi yung struggle ko, siguro depende na rin at the time kasi 2008 may crisis, pero yung sinikwento mo na i-adjust mo yung CV mo. At ang dami kong kilala na ngayon ganyan na parang graduate sila ng nurse, pagdating sa UAE biglang salesman, ganyan. Kung ano na lang yung available na job yun kasi kalakalan before na. Sige ko na lang, especially pag yung matatapos na yung visa mo, di ba? So, anong year ka pumunta ng Dubai? UAE 2007. Parang magkasunod lang tayo. Kaya yun yung batch natin na talaga nag-walk-in ka para makahanap ng work. Siyempre ngayon, my God, hindi na alam ng mga yan, Gen Z. Yung kwento niya, nagpa-fax machine pa siya. Habang nag-work ako, sabi ko, shucks, hindi ba ako pwede makapag-walk-in? Kailangan ko makahanap ng work kasi sobrang toxic nung sa first. Kaya, fax machine. Yeah. So, gaano ka tumagal dun sa first work mo? Sa hotel, diba? Hotel ko, 3 years, and then I moved into another hotel then. Same chain, pero bigger hotel. So, another 3 years yon. Ito ba ay front of the house? Oo, front. Natutunan na. Front of the house siya, yes. Okay. Kaya yun. Galing. 3 years din sa initial hotel, and then yung nag-move ako dun sa last hotel ko sa sales, another 3 years. Maybe you want to talk about ba yung culture pag nag-work sa isang hotel? Kasi yung like kapag in-offeran ka ng company, like sa Dubai, di ba, they would offer accommodation and then transportation. Yung sa hotel, kung saan ka natanggap, ano ba yung in-offer sa'yo? Ano may mga perks? And was it, like, the offer, was it really good that time? Paano ba? Same din. Pag hotel kasi with accommodation and usually with transportation. Pero yung hotel kasi namin, harap lang yung accommodation. So, you'll just walk. Kaya, as in, sobrang accessible siya. Kaya, ayun. So, very easy. Tsaka yung culture, iba yung culture din sa hotel. Sobrang saya. Para ka lang siguro naglalaro that time. Though hard work talaga siya kasi you have to work during holidays. So wala kang weekends, ganyan. So hindi ko nakakasama yung brother ko rin tsaka yung family. So sabi ko, shucks, lagi akong absent pag may mga gathering sila dun sa flat nila, ganyan. Kasi nga, I have to work.
Tapos, yun, to masaya. I've gained a lot of really good friends nung nasa hotel ako. Tsaka, enjoy talaga siya. Parang, parang Oo, parang ganun. Kasi naalala ko, di ba, dun sa Alcus. But anyways, meron silang accommodation. Parang binail yata nung hotel. Di ba yung sa cousin mo? Yung isang compound na accommodation for hotel staff. No? Oo, ganun siya. So, basta naalala ko nun, iba yung accommodation ng male sa female. So, nakahiwalay kami. Iba yung building ng male. Just yun nga, sa accommodation, lagi may party, lagi may... usually, very common yun. Na parang kala mo dorm siya. As in, gano'n, masaya. Tapos libre rin yung meals. Yung meals, libre siya. Talaga makasave ka, no? Oo, pero syempre, like Filipinos, mahilig tayo magluto-luto din. So, every day off namin, magluluto kami. Tapos tawagin namin yung iba ding mga friends namin na off din nila. So, yun, parang, lang din, ganun lang, luto-luto. Pag fed up ka na sa... Minsan, sa hotel, syempre, gusto mo rin yung lutong bahay. Kaya yun, lang kami, luto lang kami dun sa flat, tapos kain, or gimmick. Ganon lang. Easy. Kasi one day off ka lang dati. So, difficult siya. Oo. Nung nasa operation pa ako dun sa first job ko sa hotel. Siya, one day off. So, it's either ipahinga mo siya or i-party mo. So, pili ka. It doesn't have to be, rin, weekend yung one Hindi ka pwedeng weekend kasi busy yung hotel ng weekends So, weekday siya. So, usually weekdays. Nalala ko, off ko nun, like, Sunday. Sunday nun, Monday. Working day pa yun. So, yun. Tapos, nung nag-move ako dun sa second hotel ko, naman na, 2 days off na yun. Saturday, Sunday na yun. Okay. Kasi sa office na siya. Office, corporate side na siya. Kaya medyo mas maluwag na yung schedule ko. So, yun, easier din. Sa Abu Dhabi pa rin? Abu Dhabi pa rin yun. Yeah. Paano mo nahanap yun? Kasi same chain. So, sinabi lang na may opening, ganyan. So, parang if I wanted to, parang if I wanted to try, ganyan. Okay, yeah. Yun. Pero yun, tumagal din ako 3 years. 3 years ka doon sa being, doon sa front of the house and then naging office sa office na sa corporate na siya. Doon sa bigger hotel. Ilang taong ka doon? 3 years din. 3-3. May pattern to 3-3. Hindi naman. Parang next lang. Kasi na pag kami dumarating na opportunity na gusto ko. Pero ako naging habit ko na yun. Like, saan ko ba nabasa yun? Every 3 years review kung nag-progress ka ba, kung naging masaya ka ba. Review lang kung happy ka dun sa current, continue. Kung hindi, start, lang. Para lang may para lang meron kang self, nagigauge mo kung nagpo-progress ka. Yeah. Correct. How long ka na ngayon sa UAE na nagsistay? Oh my God, 2017. 2007? 16. Wow. 16 years. Ang tagal na rin. Sabi ko, 2 years lang ako doon. Oo nga, sabi mo lang 2 years. Kaya nga sabi ko na, sobrang tagal. Sobrang ka nakatagal. Ang tagal ko na. Kasi, siguro ganun talaga yung ng expat doon na parang initially, sabi mo, sandali ka lang. Pero, once you get used to the convenience and safety, that's lahat sobrang easy. Easy talaga na sobrang spoiled ka sa sa UAE. So, pag yun pagdating sa office, may sabi mo, may office boy, may gagawa ng coffee, ng tea. So, very pampered ang mga expats. Talaga. Spoiled tayo sa UAE. Tapos, yun, though may mga yung issues sa traffic, pero hindi pa rin siya ganun ka, Compared to the Philippines, of course, parang kaya minsan pag may nag-complain na ang traffic naman, parang, OA? Parang kala mo naman, hindi galing sa Philippines. Or sa ibang bansa na, di ba, parang, OA naman ito, kung makapag, complain. Ang dali, sobrang convenient naman nun. So, minsan nakakalimutan natin na, di ba? Yeah. Ngayon ba, sa ka pa rin? Sa hotel? Or na. So, after 3 years, one of my friend who works in a recruitment sa oil and gas, nag-ask siya kung gusto ko daw mag-submit ng CV. Sabi ko, I know nothing about construction, oil and gas. Anong gagawin ko dyan? That time, admin din yung opening. So, same set of skills din naman pag admin. So, anywhere parang pwede ka, medyo adjust ka lang dun sa product, sa ganyan, sa sabi ko, di ako sure, pero
sige, kasi sabi niya, parang, sige na, kailangan ko kasi ng mga CV. So, kukuha talaga siya ng CV. Parang may quota yata siya ng CVs na kailangan niya ipasa. Sabi niya, sige, try mo lang. If hindi mo work, hindi wag. So, yun, pinasa ko. And then, I was interviewed that time. But, dun sa initial, yung, paano ba? Yung initial position, iba yung na-consider na na applicant. And then, but eventually, they rang me again. Nagkaroon ulit ng opening. So, kinuha din nila ako. Nagsisi sila na. Ay, naku, bakit pa medyo, actually. For sure. Diba? Sana all may second chance. Movie. Hugot kasi alam ko na, sabi, ay, kumbaga hindi ko naman siya ganun ka. Hindi ba ako desperate that time na lumipat. Tsaka, wala rin naman ako alam dun sa dun sa oil and gas. Sabi ko, okay lang. It's okay. Tapos yun, after a month, siguro or 2, tinawagan na rin ako nung head ng recruitment. Sabi niya, ay, meron akong sa'yo. Position. Try mong kausapin yung head. Yan. So yun, when I was interviewed by the head, bigla na lang sabi niya, ikaw na. Wala na ako ibang interview. Ikaw na talaga yung option. So parang feeling ko, sa pipeline na talaga ako na once na may ako na yung mag-fill in ng Wow. Pero yung pagkatapos mo nung ito na ba yung paglipat mo from Abu Dhabi to Dubai? Or nag-stay pa ako sa Abu Dhabi. Okay. Dun sa company, dun sa oil and gas company ko. That's Abu Dhabi pa rin. Abu Dhabi yun. Tapos eventually, na-move kasi yung boss sa Dubai. So, I have to transfer to Dubai. So same company, but different location. I left the hotel. So, wow. Ilang taon na to? Oo. May loyalty award na to Pwede na what do you call this? Yung Loyalty award. Loyalty awardee. Yun. Oo. Hindi, okay naman. Kasi, I think, yun nga, okay rin naman kasi yung culture ng company. Wala ka bang mga, what do you call that, adjustments? Kasi ako aware ako ng Abu Dhabi and Dubai. Mas strict ang Abu Dhabi. Yeah. So, meron ka ba naging adjustments sa pag-transfer mo to Dubai from Abu Dhabi? And what did you like most sa Abu Dhabi or Dubai and vice versa? Yeah, I think pagka nag-start ka ng Abu Dhabi, you'll like Abu Dhabi more. Pag nag-start ka ng Dubai, like party. Parang they find Abu Dhabi boring kasi nga ang tahimik, more for family, chilled. Oo. Wala naman. I don't know, siguro kasi yun nga, though nag-start ako sa Abu Dhabi, but I've been there for a long time. So sabi ko, need ko na rin siguro mag-change ng environment. Hindi naman, nung una, medyo pumapalag ako na ayoko mag-move sa Dubai kasi nga, alam ko mas mahal. And syempre, yung siblings ko, magkakasama kami sa buong house. So may ka-share ka sa flat, sa expenses ng utilities, ganyan. And when I moved to Dubai, ako lang mag-isa. So, ako lahat yun. So, ayoko naman may ka-share na hindi ko kilala kasi wala na akong friends doon that time. Or may man pero konti lang. Tapos syempre settled na rin sila sa mga flats nila. So, tapos di ako lang mag-isa. So, yun lang ang ko doon, yung expenses. So, mas mas malaki talaga kasi yung lifestyle sa Dubai. But it's up to you kung magpa-party ka every weekend or mag-brunch ka. So, it's up to you kung saan mo titipirin yung sarili mo. But, actually, magandang question yan. Pwede ka ng pros and cons between Abu Dhabi and Dubai? They say mas matipid sa Abu Dhabi, pero I think hindi rin naman, parang pareho lang siya eh. So yun nasa iyo rin kung saan ka pupunta, where will you spend your money. Like kung sa bahay ba, mag-splurge ka ba sa bahay and then magtitipid ka sa ibang bagay like, gimmick and all. And then sa Dubai, ganun din. Yun nga lang sa Dubai, mas maraming temptations when it comes to gimmickan. Ang dami talaga. Like sa brunch na lang, lahat ng hotels may brunch. So, before, ang brunch lang is Saturday. Ngayon, may parang Friday night brunch. May mga night brunches na. Lahat na lang. Tapos Sunday, may Sunday roast. As in, lagi meron. Tapos, I think, I don't know, that time, siguro yung time yung sa Dubai, yung mga ladies night, free Wednesday. siya. Oo. Free. Kasi, sabi nila, yun nga, free siya every ganyan. Ngayon, hindi na. You have to pay. Like, pero may set siya, like, we have to pay, and then may kasama siyang 2 drinks and 3 starters, something like that. Pero wala nang free. Wala na, yun ang alam ko na, mostly na pinupuntahan namin. In general. Like,
Gusto ko wala lang na. i-explain. Kasi normally, yung brunch kasi sa mga hindi nakakaalam, baka isipin nila mahilig tayo sa eggs. Talaga na ganun. Ang brunch kasi sa Dubai is talagang free-flowing of alcohol. Yes. Talagang pinupuntahan ng mga expats para dun sila magpakalasing. Ironically, brunch ang tawag. Yeah. Pero hindi talaga, nobody went there for breakfast. No. It starts at 12:30 up until 4 or 3. So, yun, iba-ibang package naman yun yung brunch. So, pwede kang non-alcoholic, pero parang sayang naman yung babayan mo. Hindi ka Kung ano naman kasama, why not? Kasama siya. Just, as in, matitempt ka talaga kasi yung selection of cocktails, ng wines, ng beers, talagang wow, iba talaga, ibang level ang brunch ng UAE. Especially sa Dubai. So, sa Dubai marami, no? As in, masaya siya actually. Hanggang ngayon, I mean, yung brunch culture, strong pa rin siya. Kasi, I think, yun na nakasanayan ng mga expats talaga. Pag weekend, na yung brunching. Regardless ng season, kung summer, kung mainit. So, yun lang, pag mainit, hindi open yung outside seating. Pag winter, may outside seating and all. Excuse me, pag summer, lang siya, indoor. Tapos yun. Ano pala pag Ramadan? Pag Ramadan, wala nang brunch. Tama ba? Oo. Wala. Actually, yung iba, meron, pero wala lang entertainment. Ganyan. Or may lang, parang pipe-in music lang. Hindi lang. Actually, laki na ng changes ng during Ramadan. Unlike nung dumating tayo, like 2007, na bawal kang uminom sa daan. Diba? Tsaka yung kahit na candy lang, pwede ba? Bawal. Dati yon. Ngayon, open na ang mall, open ang food court, open na lahat ang restaurant. Diba? Kung nagpa-fasting ka, my God, kawawa ka nagpa-fasting ka pala doon, no? Kasi before may sobrang disiplina mo dapat. May mga cover pa yung yung food court. Yeah, yun naalala ko. Open na siya. Gano'n talaga sila, 180. Like after nung nung pandemic din. Naalala ko noon, parang kailangan ko ng license to buy alcohol. Ganun pa rin ba? Sa Abu Dhabi wala na. Talaga? Wala na license. So anybody can, as long as siguro may age lang, no? Sa Abu Dhabi, Sa Dubai, meron pa. Hindi mo kasi ako bumibili ng alcohol. Pero, yun. Nag-add-on lang sa mga brunch. Kasi naalala ko nun sa, di ba, meron kaming weekend alcohol run pupuntang. Yeah, Umalquain. Oo. Yeah, ganun pa din. Ganun pa rin ginagawa ng mga, yung gusto makatipid. Like, Umalquain, ganun. Alcohol run. Pero yun, wala yung license di ba? No. Under the table yata yun Hindi, alam naman nila kasi. Ewan ko, parang... Pero ngayon parang na lang, merong hindi na naman hinihinga ng... Kasi may ibang shops na nanghihingi pa, but they know they exist pa and they parang, lang, turn a blind eye. Yeah. At least, or open. I think as long as, hindi ka naman nanggugulo, yan. So, di mo may problem. Then, yun very welcoming din kasi ang UAE sa maganda. Tsaka naalala ko nun kapag ang bilin mo sa akin, kapag halimbawa punta ka sa bar sa labas, nakainom ka, tapos on the way pa uwi, dapat may receipt ka nung pinagpunta mong bar. Para proof na doon ako uminom sa para pag nahuli kang lasing. Yeah. Hindi yung nagiinom ka lang kung saan-saan. Ako may curious question. Kasi nung time natin, di ba parang bawal yung nagkikiss on public? Or ganun pa rin ba? Sa Dubai? Kasi di ba naalala mo, nung time na yun, parang merong mga nahuhuli. I mean, tapos, siguro, hindi naman yung parang FK kissing ganyan. Yung parang ganyan, or lang. Hindi. So, open na pala talaga. Hindi naman. Kasi, wala lang. Kasi hindi lang. I mean, kasi sobrang strict pa nung time natin. Oh my God, lumalabas ang edad. Sobrang PDA, ganyan. Bawal din. Siyempre, you have to respect din yung yung culture. Pero, I mean, hindi naman na siya ganun. Di ba parang holding hands, bawal yung mga ganyan. Pero, yun din, respect din. Wala ka rin naman makikita. Like, pag nasa Europe ka na sobrang tagal, di ba? Siguro pag, ganun lang. Siguro, lang kasi from outside looking in back then, naalala. Tinatakot pa ako ng mga kaibigan ko. Punta ka sa, parang binablanket nila stereotype yung buong Middle East. Na parang ang buong Middle East is napaka-strict, ganyan, lalatiguhin ka na kaagad kapag although nandun pa rin yung Sharia law, pero hindi mo siguro ganong
kung i-compare mo yung, I don't know, Yemen, o compare mo sa hindi sila the same category. Tapos, yung naalala ko noon, meron tayong dala-dala pang marriage certificate. Just, para pag kayo, mag-partner talaga kami. Oo, yun. Tsaka, kung naabutan nyo sa metro, di ba? Nung time na nyo naman, may metro na, di ba? May mga naka-shorts. Parang gano'n. Ngayon, para makikita ko yung mga galing ng gym, hindi ko nag-open na nga. Ano lang siya. Super westernized yung parang cycling lang. Tapos minsan yung parang crop top, gano'n. Tapos ano lang sila. So, minsan ikaw na nga yung, like, ako ang tagal ko na. So, nakita ko na yung transition. Minsan napapaano pa rin na parang, oh my God, masyadong showed yung skin, ganyan. So, syempre, siguro bago sila. And then, yun. Especially pag nando ka sa area ng JBR. Syempre, may beach area. So, until sa may bandang Marina, medyo sobrang liberated. So, depende sa area. Yeah. Saan ka bang, what's this place nagsistay ngayon? Barsha. Barsha. So, medyo andun social. Hindi, hindi naman. Hindi naman. Ilan ba ang alila mo? Hindi, wala. Oh my God! Wala. Pero hindi naman siya ganun kaano. Pero yun nga, open na siya. Open yung, kumbaga, siguro pag nag-visit ulit kayo, makikita nyo na. Difference. Parang, dati hindi ganyan. Hindi ka pwedeng lumakad-lakad ng nakatupis ka lang. Or super short shorts. But I think sa Abu Dhabi, mas strict sila. Alam mo, meron ganong image ang Abu Dhabi. Kasi capital. Capital. Being the capital siya. So, strict pa siya. Pero I think, nalulusan up na rin sila. Kasi nga, sobrang dami na kasi ng expats. Kailangan nilang mag-cater sa mga expats kung gusto nila na maging, di ba, inclusive. May question ako, di ba sa, Al Barsha ka, sinabi mo na from Abu Dhabi, nagsishare ka with ng family, flat with family. So, going to Al Barsha, anong setup mo ngayon? Are you also sharing with other, flatmates? Di talaga ako sanay ng may kasama. Unless family or parang sobrang close ko talaga. So, I opted to get a studio. Tapos, eventually kasi akala ko may mga malilipat din from other, from the same company. So, sabi ko, baka pag yung mga friends ko nalipat, pwede kami kumuha ng malaking flat. And then, yun nga, mag-chip in na lang kami. And then, nangyari yung pandemic. So, ako lang yung nalipat. Tapos, yun nga, bago ako sa Dubai, tapos nag-pandemic, mag-isa lang din ako dun sa, sa flat. So, yun. Eventually, hanggang ngayon, same pa rin, same flat, same studio pa rin ako. I think pang 5th contract ko na to. Kaya parang ko na siya, na-enjoy ko na siya. Paano mo na discover yung flat mo? Anong mga websites? Maybe so, lang, the usual, Diesel, dun pa din. Ang rent ba is Abu Dhabi and Dubai, at least sa Barsha, comparable. Halimbawa, sa studio mo kung may studio ka sa Abu Dhabi na same na nasa Barsha, pareho lang rent. Hindi. Mas mahal sa Dubai. Mataas ng konti ang Dubai. And, kasi may mga utilities din sila na hindi naman din kapareho dun sa Abu Dhabi. Mga chiller, mga ganyan. I don't know, sa Abu Dhabi kami ganun, but I don't think. Pero hindi ka naman nahirapan maghanap ng... Hindi, madami. Ang ano mo lang doon, yung budget mo talaga. Kasi, syempre, if you want mura, hindi ganun ka okay yung or gusto mong maganda na mura, medyo lalayo ka. Pero since talaga yung convenient nung yung travel time. Yan, so yung flat ko to yung sa work ko, lang siya, 10 kilometers lang. So easy drive lang. Pero hindi ka, kasi ang na-experience namin dito, parang pag mas lumalapit ka sa city, mas marami kang kaagaw. Kakompete. Kasi parang ang Dubai kasi is real estate hub. So parang ang daming supply ng mga properties na ganyan. Ang daming kinukonstruct hanggang ngayon. Never ending construction ng mga residential areas. Sinong titira dyan? Pero ang dami. Tsaka yun nga, ang bilis ng turnover ng pagdating sa mga housing. Pero dun sa 5, sabi mo naka 5 contracts ka na, hindi, wala ka bang, mabilis ba yung rate ng increase every year? Nung dumating ako, so kasi sa area parang mataas na talaga yung rate niya kasi siya parang commercialized yung area. It's close to everything, ganyan. Tapos nangyayari nga yung pandemic. So,
I was able to haggle yung price. Kasi chinecheck ko online kung magkano na yung rate na binibigay nila. Ibababa ko. Kasi nga, since, na ako, parang old tenant, ganyan. So, napagbibigyan naman ako. Then, after nung pandemic, doon na parang, tinatry nilang ibalik doon sa pre-pandemic rates. Yun. So, unti-unti na siyang bumabalik. Tumataas na siya naman. talaga. Pero, inaano naman ng Dubai government, niregulate nila na once na old, tenant ka, yung landlord mo can ask for yung price kung ano lang yung gusto nila. So, may ceiling kung up to ilang % lang yung pwede nilang itaas. Like, punta ka lang doon sa website nila, you put your contract number, and then, malalaman mo doon kung anong percentage yung itataas within the area. Parang state nila doon kung magkano yung parang initial, pag yung bago ka lang magre-rent, kung magkano yung range ng mga studios, or 1-bedroom flat, or 2-bedroom flats. And then, kung old tenant ka, ito lang yung pwede nilang i-increase. Kasi I think because yung after pandemic, yung mga landlord, they tend to gusto nilang bumawi. So, na-curious ako doon. Anong website yun? Parang siguro sa mga nakikinig, no? I forgot. Basta Dubai Land. I forgot. Pwede kong lang. Siguro ilagay lang natin sa comment, no? Kasi magandang idea yun. So, pag may flat ka, they call it ijari, yung contract number mo, ilalagay mo lang siya doon. Tapos, lalabas na yung area, tapos up to this % lang yung pwedeng landlord mo sa'yo. And then, I screenshot that, yung page na yon, and then pinadala ko dun sa landlord kasi they're trying to be unreasonable dun sa nila dun sa renewal contract ko na binibigyan nila ako ng sobrang laking increase. So, nung screenshot ko yon, then I sent it to them, pagbalik sa akin, kung ano lang yung nandun sa website, yun lang yung binigay nila sa akin. But if you don't know, it's either tanggapin mo yung binibigay nilang amount or lumipat ka. Yun lang yun. Maganda yun kasi protection for tenants. Diba? Hindi lang puro sa landlords. Actually, I tried lang. Sabi ko, kakagat kaya kasi baka mamaya biglang sabihin nila, di magreklamo ka, ganyan. Punta ka sa, dun sa Dubai Authority, ganyan. Wala naman. Nag-work naman siya. At saka siguro, I'm guessing, apart, doon sa mga naghahanap, doon sa website na yun, malalaman mo rin ba yung rates bawat area? Halimbawa, I think, yeah. Kasi, doon sa next tab niya, merong parang street number. Kung wala ka man nung contract number, may street number. Pwede mo siyang, street name. Pwede mo ilagay yung street and then lalabas naman doon yung, kung magkano yung range ng prices doon sa area yun. So, pwede mo rin siyang i-gauge. Magandang tip yun, no? Okay, kung naghahanap ka ng apartment, halimbawa, tapos may nakita kang gantong presyo, i-counter-check mo dun sa website na yun kung reasonable yung price niya or may idea kung mura yung ina-offer. That's another way how to use that website, diba? Para malaman mo kung justified ba yung renewal. Uso-uso talaga ngayon na parang yung nag-shoot up yung mga rents. Kasi, yun na naman, yung real estate na diba, sobrang boom. Kaya, how about, transportation going around the city? Would you say na hindi na siya, kasi naalala ko that time, ang Dubai Metro is parang 2 linya lang. Pero, could you get around Dubai pretty well with public transport? Or kailangan pa rin ng kotse? Mas convenient kung may car, syempre, pero, Metro, sobrang easy rin naman ng Metro Tapos after ng Metro, may mga feelers. Feeler yung tawag nila, di ba? Din sa bus na from pagbaba ng Metro, kung malayo man yung next station mo, may mga buses. And then, taxi, Uber, lahat, nando na. So, Careem. So, Careem app yung para sa mga taxis. Parang Uber? Parang Uber siya, pero local taxi. Ganyan. So, ang dami. Sobrang convenient. At saka, mahal ba yung mga ganong services? Kasi dito, my God, sobrang ginto yun Reasonable siya, I can say. But, depends on the time. Like, halimbawa, syempre, brunching time. Kaya medyo mahal kasi maraming, like mga 4, maraming depends on the demand. Pag mataas yung demand, so mataas din yung rates. Oo. Naalala ko kasi yung panahon, lalabas na naman yung pag-edad natin sa Dubai. Yung mga panahong car lift, alam mo ba yan? Yes, alam ko meron pa ba nun? Wala na. Meron pa din. Meron pa din mga yung colorum. Pero parang ganun yun, di ba? Yun, meron pa din. May mga nag-take pa rin. So, and
konti lang yung difference niya doon sa bus. Di ba may mga bus from Dubai to Abu Dhabi? Eh, ang bagal nun, di ba? Parang 80 kilometers lang yata allowed dun sa bus. So, syempre, easier yung pag may mga car lift. Yun may mga friends pa rin ako na nagka-car lift sila. May mga contacts na sila na from point to point talaga yung drop-off. So, easier siya. Talaga yung, magbabayad ka lang ng, I think, 10 or 15 dirhams more than, pero yung, okay naman. Marami pa rin gumagawa. Naalala ko nun sa IKEA, halimbawa may mga kabayan na nakaabang. Mga kabayan, Carly. Alam mo na yun. Kasi sa IKEA, syempre may dala kang furniture na kabili ka, tapos may mga nakaabang na yung mga kabayan na nagpa-part-time car lift. Oo. Existing pa rin yung mga ganun. Sa IKEA, hindi ko pa natry sa IKEA, pero sa within Dubai, Abu Dhabi, Balikan, marami pa rin siya. Hindi naman mawawala yun. Contacts lang, no? Kasi okay din yung side hustle din yun for other Filipinos. Pero ako observation ko lang kasi si Jamie sobrang fully integrated na talaga. Naka-integrate ka na talaga totally sa UAE. So parang yung question ko is, what's next? Like, do you see yourself staying there for a long time or do you want to settle back in the Philippines? What's next for you? What? I'll stay. Siguro, hanggat may work ako, I'll stay in Dubai. Kasi nga, nasanay na rin ako doon. Kung may opportunities, other places like abroad or in Europe or somewhere, na mas okay, why not? But, but going, like, mag-work ulit sa Pinas, I don't think I think mahirapan ulit ako mag-adjust kasi mas matagal na yung pag-work ko abroad than sa Philippines. Siguro sobrang dami mo ng pera or manalo ka sa lottery, tas yun. Pero, yeah, Dubai. Siguro mag-stay ako doon until I have a job. Hanggat kaya ng katawan ko, I will stay. Parang yun na yung ko ngayon eh. Kasi nga, yun, especially pag nakikita ko yung difference nung, kahit naman sa ibang countries, iba pa rin yung convenient ng Dubai, I think. Lalo na ngayon, pag nag-start ka na mag-travel, nakikita mo rin. Yeah, sa airport, nakikita mo siya. I agree. Airport to airport pa lang, wala kang sakit ng ulo pagdating sa UAE. Sobrang efficient. Di ba, hindi mo na kailangan ng passport? Pag mo doon, pagpasok mo. So, ang impression ko kay Jamie, and correct me if I'm wrong, parang merong behavior na live your life to the fullest. YOLO siya. YOLO na may safety naman. Responsibility. Parang calculated risk. Ganun. Kasi may mga naman na tama rin naman kasi minsan yung mga ibang kabayan natin na sobrang tipid na saving for the future na nakalimutan na yung sarili and then knock on wood, unfortunately. Yeah, minsan nga parang yan, may mga friends lang sabihin, sobrang tipid, ganyan, na parang hindi nila na-enjoy yung present moment. So, sabi ko, save ka ng save. Baka mamaya hindi ka makapag-saving for retirement. Naintindihan ko naman yon, pero you have to enjoy yourself. Kasi baka mamaya hindi ka na umabot na sa age na yun. Yeah. So, enjoy mo na siya, di ba? Parang, hindi ko na sinabing ubusin mo yung pera mo, pero, say, enjoy mo rin kung anong meron ka now habang bata ka, like, do something that you will love, pero save ka pa rin sa future. But don't save everything sa future. Hindi mo naman alam kung darating siya. Or, di ba? I agree. So, in that sense, parang ang short-term lang yung mga, hindi man short-term goals, but like for example, you look forward to which country you're gonna travel next, di ba? Parang gano'n. Oo. So, hindi, yung what's next is not in the far future, but what's next is maybe in the next year. She knows that yeah, mag-travel siya ulit. Yeah. Travel to Iceland. Ako na yung sumagot. Ano ba? Meron ka ba ba tatakpan ko? Ako yata ang guest. Yeah. So, yun, other than that, wala na. Like, yun na yung next. Yun nga. Just live yun save pa rin. So hopefully like invest din like property pa rin back home. Siyempre naisip mo pa rin yun na pag may extra look for property back home na
Hindi naman tiran, basta for investment lang. Yan, hindi naman ako nag-isip na patayon ko ng bahay kaagad or something. Kasi hindi naman ako, like, umuwi ako like 2 weeks in a year. So, hindi mo siya ma-enjoy. So, isip ko ngayon, yun lang, parang bili lang ng properties like land or kung kaya kami extra budget. Yun pa lang. Pag umuwi ka, siguro yung question natin is, the question that we always ask our guests, like, ano yung top 3? Na syempre pag uuwi ka as OFW, meron kang mga balikbayan box na dadalhin, di ba? Ano yung top 3 na ilalagay mo? Yung never nawawala sa pinapadala mo. Never nawawala. Olive oil. Kasi ang mahal ng olive oil sa Pinas. Ang mura sa Dubai, ay sa UAE na, di ba? Olive oil. Mura doon sa UAE. Yeah, tsaka, di ba, sobrang healthy siya, syempre. Tapos yun sa atin, feeling ko pag pinadala mo yun, naalala ko dati yung daddy ko. Buhay pa siya pag nagpapadala ko. Hindi niya talaga ginagamit. Ano ba? Oo nga. Gamitin mo. So, I think yun, olive oil, nuts, yung mga walnuts, kasi mahal siya doon. Walnut, almonds, mga pistachio, yun yung gusto ng mga oldies. Tapos healthy pa. Oo, and dates. I think yun. Dates, like, kasi yun dates and fruits. Dates, fruit. Kasi yun, yung mga for health reasons din. Kasi syempre, yung mga parents, yung mga titas natin doon. Healthy ba ang dates? Oo, they said a lot of, yeah. Walam yun Oo. Hindi ko na alam kasi hindi ako mahilig sa dates actually. Matamis na siya pero I think meron naman siyang health benefits. Kasi nakikita, di ba typical sa UAE, lalo na yung mga lokal, isang tea lang, tsaka may dates. Pagka nag-break sila ng fast, pag Ramadan, usually yung dates and yogurt. Parang yun yung lagi niya lang. Yun yung naisip ko, I don't know. Kayo ba, nung ano nyo? Wala. Kami yung sabon. Sabon, diba? Tsaka yung shampoo, ganyan. Nung nasa Dubai, Tsaka yung, sinawento ko sa kanya yung nasa Dubai tayo, sa Bakar Mohebi. Ay, yung chocolate. Sa baba, diba? Yung puro tindahan ng chocolate sa pa-expire. Kaya, mas mura. Actually, yung mga request syempre doon. Kaso, taas kasi na ng sugar ng mga tao sa mga kamag... Yun ang sakit ng yung lahi namin. So, kaya nga. Pero ugali niyo ba magpabalik-bayan box? Not as often as the most Filipinos. Hindi rin. Hindi masyado. So, pagka yung siblings ko, mag-alis sila. So, chip in na lang ako para, ang hirap pagpuno ng box, ha? Parang, ang tiyaga. Bilib talaga ako dun sa parang monthly, meron silang padala na ganyan. Wala akong tiyaga. Sendan ako ng money. Kayo na ba? Nakakapagod yun. Nakakapagod talaga. At saka merong, nakakabilib yung ibang Pilipino na parang they've got it all figured out. Yung parang logistics. Positioning. Tapos may lubid pa minsan pagkakabalot ng Oo, ang galing lang. Pero, ang dami rin, not recently, lalo na pag Christmas, ang dami nagpapadala, diba? Sa sobrang pagtitipid ng ibang kabayan natin, pinipili nila yung mumurahing freight forwarder. Pero, minsan, yung nakita ko sa balita, yung hindi na nila alam kung saan napunta yung balita. Parang nagkaroon ng nagkaroon, may risk din yun Pero, parang feeling ko ewan ko lang, sa UAE, di ba, yung pinaka-popular doon is LBC? LBC yata yun Hindi rin niya alam. Nakikiano lang ako, chip in lang ako, ganyan, bigla akong money. Okay na, bahala magpuno dyan. Pero yun, hindi kasi, dati nag-try ako, hirap na hirap ako mag-ipon ng ipapadala. Ano pa ba ilalagay ko dito? Hindi ko na maisip. Mga laruan para sa bata. Ewan ko, mayroon bang Lego? Hindi rin naman sa UAE. Basta yun lang yung naisip kong parang madami sa UAE na Dream. Yeah. That's good. So, yeah. Healthy. Feeling healthy. Hindi kasi kung nanot ka, hindi mo siya bibili. Hindi mo bibili like nuts, special nuts. Ganyan. Kasi mahal siya. Mahal talaga siya. Sa Pilipinas. Diba? Parang feeling ko yung mga ganun, mabibili mo siya sa mga Landers, SNR. Parang sa Dubai, sa mga grocery, parang meron ba yung mga typical na groceries parang siguro mga specialty shops lang. Yeah. Kasi di ba sa UAE, ang dami yung yung roastery ba tawag doon. Yung talagang lahat ng tindahan may mga nuts talaga, ang dami desserts. So parang nung bago ako, yun ako parang na-amaze. Ba't ang daming nuts? Iba-ibang klase na nakaka-amaze lang. Na mahal mo makikita sa Pinas. Doon normal lang siya.
Do you have any more questions? Wala na. So, gusto kang, meron kang gusto bang i-promote? Meron ka bang or something, business? I-shout out sa Dubai. Or before we wrap up our episode. Shout out mo si Jiminy. Si Jiminy. Hi, Jiminy! Carlo. Yan. Yun lang. And thank you everyone for your time. Thank you, Jamie. Bisita ulit ako Yeah. Bisita ulit ako dito. Bukas na. Episode 13. Kaya ang dami. Bye-bye! So, bye. Galing.